Narinig mo na ba ang nakakayanig na katotohanan na maaari kang magdasal, magsikap at magpakapagod? Ngunit kung wala ang kamay ng Diyos, ang lahat ng ito ay maaaring magbistulang buhangin na dumadaan lamang sa iyong mga daliri. Maraming tao ang naniniwala na sila'y may hawak ng kanilang sariling kapalaran, na ang pera at trabaho ay sapat na para magdala ng kasaganaan. Ngunit bakit, sa kabila ng kanilang walang tigil na pagpupunyagi, nananatili silang pagod, kulang at laging nangangamba bukas? Hindi mo ba napansin kung minsan kahit anong ipunin mo, parang palaging may butas ang sisidlan at kung akala mo'y sapat na, bigla na lamang itong nauubos? Ito ang misteryong hindi binabanggit ng mundo. Ang kasaganaan ay hindi produkto ng sistema, kundi resulta ng pabor ng Diyos. Isipin mo sandali, may mga taong halos walang ari-arian, ngunit may kapayapaan at kasiguruhan sa bawat araw. Samantalang ang iba, sobra-sobra ang kanilang kayamanan, ngunit hindi makatulog sa gabi, nilalamon ng takot na bukas ay maaaring mawala ang lahat. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Ang kasaganaan na mula sa Diyos ay hindi lamang nasusukat sa pera o material na bagay. Ito ay kaligtasan sa gitna ng kaguluhan, kapahingahan sa gitna ng unos, at katiyakan na mayroong nagbabantay sa iyong kinabukasan. Kapag ang Diyos ang nagbibigay, walang kapangyarihan ang kawalan upang sirain ang iyong tahanan. Ngunit narito ang nakakagulat na balita. Marami ang nagdarasal para sa kasaganaan, ngunit hindi nakakaranas nito. Bakit? Dahil nakatuon sila sa sariling lakas at diskarte habang isinasantabi ang mismong isa na may hawak ng lahat. Hindi ba't nakakagulat na maaari kang magpunta sa simbahan linggo-linggo, magdasal ng paulit-ulit, ngunit hindi pa rin maranasan ang tunay na kasaganaan? Ang kasaganaan ay hindi automatikong dumarating sa lahat ng naniniwala. Ito ay ibinubukas lamang sa mga handang sumunod at manalig ng buong puso. At ikaw, ikaw na nakikinig ngayon, ilang beses ka nang nagtanong sa iyong sarili, hanggang kailan ko dadalhin ang bigat na ito? Hanggang kailan ko pagtitiisan ng kakulangan at takot sa hinaharap? Baka ito na ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Ang Diyos ay hindi nagtuturo ng kasaganaan bilang pangarap na hindi maaabot, kundi bilang pangako na naghihintay na iyong angkinin. Ang tunay na tanong, handa ka bang buksan ang iyong puso at hayaang siya ang maging pinagmulan ng lahat? Sapagkat narito ang nakakayanig na katotohanan, kapag ang Diyos ang nagtuturo sa iyo ng kasaganaan, hindi lamang pera ang ibinibigay niya, kundi isang bagong paraan ng pamumuhay. Isang buhay na malaya sa takot, puno ng katiyakan at nakaugat sa pangakong hindi kailanman mabibigo. Ang mundo ay magtatangkang kumbinsihin ka na sapat na ang iyong sarili. Ngunit ngayong sandali, pinapakita sa iyo ng Diyos na ang tunay na kasaganaan ay hindi nakasalalay sa iyong pagod o sipag lamang. Ito ay isang misteryo na handa niyang ipahayag at sa oras na maunawaan mo ito, hindi ka na muling mamumuhay gaya ng dati. Gusto mo bang malaman kung ano ang susunod na hakbang? Huwag kang aalis dahil sa susunod, ipapakita mismo ng kasulatan kung paanong ang pangakong ito ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi isang kasunduan ng Diyos na maaaring baguhin ang iyong buhay ngayon mismo. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ito ang mga salitang isinulat ni David sa awit 73, isa sa pinakapamilyar at pinakamakapangyarihang pangako ng Diyos na hanggang ngayon ay sumasalamin sa puso ng milyon-milyon. Hindi ito basta tula ng isang hari na nasa trono, kundi awit ng isang dating pastol na nakaranas ng gutom, panganib, takot at pagtataksil ng mga tao sa paligid niya. Bago pa siya maging pinuno ng Israel, siya ay isang batang iniiwan sa kawan ng tupa, walang halaga sa paningin ng iba, ngunit pinili ng Diyos upang ipakita sa lahat na ang tunay na kasaganaan ay hindi nagmumula sa tao, kundi sa kanya lamang. Kapag binigkas ni David na hindi ako magkukulang, hindi ibig sabihin na wala siyang pinagdaanang kakulangan.
Sa kabaligtaran, naranasan niya ang mga gabi ng pagtakas mula kay Saul na nais siyang patayin, ang mga araw ng pamumuhay sa kuweba, ang gutom ng kawalan ng tahanan, at ang bigat ng responsibilidad ng pamumuno sa isang bansang laging nasa digmaan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, ipinahayag niya na hindi siya magkukulang, sapagkat ang Diyos mismo ang kaniyang tagapag-ingat. Ito ang malaking misteryo ng kasaganaan. Hindi ito nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa presensya ng Diyos na hindi lumilisan. Kung isasalin natin sa simpleng wika, sinasabi ng Diyos, kung ako ang iyong pastol, hindi ka maghihirap ng wala. Maaring mawalan ka ng trabaho, ngunit hindi ka mawawalan ng daan upang kumain. Maaring dumaan ka sa mga sakit, ngunit hindi ka mawawalan ng pag-asa. Maaring magkulang ang lahat sa paligid mo, ngunit hindi ka magiging talunan sapagkat ako ang tutustos sa iyo. Ito ang pangakong kailangang marinig ng bawat pusong nabibigatan sa panahon ngayon. Hindi ba't ito ang hinahanap mo? Hindi lamang pera, kundi ang katiyakang mayroong kumakalinga sa iyo sa bawat hakbang. Kapag tinitingnan natin ang kasaysayan ng Israel, makikita natin kung gaano kalalim ang pangakong ito. Ang mga tao'y inalipin sa Ehipto sa loob ng 400 taon, pinalaya sa pamamagitan ng kamay ng Diyos at dinala sa ilang kung saan wala silang sariling kabuhayan. At doon mismo, sa disyerto kung saan walang bukirin, ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Manna mula sa langit, tubig mula sa bato, gabay na haliging apoy sa gabi at ulap sa araw. Wala silang dala, wala silang sapat, ngunit hindi sila pinabayaang magutom o mamatay. Ito ang larawan ng kasaganaan na lampas sa luhika ng tao. Ngayon, ilapit natin ito sa iyong buhay. Ilang beses ka na bang naranasang mawalan ng paraan pero biglang may dumating na hindi mo inaasahan, isang tulong, isang trabaho, isang taong sumalo sa iyong pangangailangan? Hindi ba't sa mga sandaling iyon naramdaman mong may kamay na nakahawak sa iyo? Iyon ang Diyos na gumaganap bilang pastol. At kung totoo ito noon, bakit mo iisipin na hindi niya ito gagawin ngayon? Maraming tao ang naghahabol ng kasaganaan sa maling paraan. Iniipon ang lahat ng kayamanan, nagtatrabaho ng walang tigil, sinusukat ang halaga ng buhay sa dami ng material na bagay. Ngunit dumadating ang gabi na kahit may pera sila sa bangko, wala pa rin silang kapayapaan. Hindi ba't mas matindi ang pagkukulang na iyon? Sapagkat walang kayamanang makakapantay sa katiyakang dala ng presensiya ng Diyos. Kaya't ang pangakong ito ay hindi lamang para kay David, hindi lamang para sa Israel, kundi para sa iyo ngayon. Sa gitna ng krisis, kawalan ng trabaho, takot sa kinabukasan, at kawalang katiyakan sa mundo, ang Diyos ay bumubulong sa iyo. Kung ako ang iyong pastol, hindi ka magkukulang. Ito ang salita na kailangang tumimo sa puso mo. Sapagkat sa bawat balitang nakakatakot, sa bawat takot na gumigising sa gabi, sa bawat iniisip mong paano na bukas, naroon ang pangakong ito na nagbibigay katiyakan. At dito magsisimula ang pagbabago. Kapag naunawaan mong hindi mo kailangang kumapit sa sarili mong lakas lamang, kundi sa Panginoon na nagbibigay ng lahat, ang takot ay napapalitan ng kapahingahan. Dahil ang kasaganaan ay hindi pangarap na malayo, kundi katotohanang maaaring maranasan ngayon. Ngunit ang tanong ay ito, paano nga ba natin isa sa buhay ang pangakong ito sa gitna ng ating panahon? Sa susunod, makikita natin na ang salita ng Diyos ay hindi lamang alaala ng nakaraan, kundi sagot mismo sa bawat problema ng kasalukuyan. Sa panahon ngayon, sino ba ang hindi nakakaramdam ng pangamba? Kapag binuksan mo ang balita, puro digmaan, kaguluhan, pagtaas ng presyo, pandemya at kawalang katiyakan ang nakikita mo. Maraming pamilya ang hindi alam kung paano itatawid ang susunod na linggo. May mga ina na nakatingin sa kanilang mga anak, nagtatago ng luha dahil hindi alam kung saan kukuha ng pambili ng pagkain. May mga ama na nawalan ng trabaho at gabi-gabing nagtatanong kung paano sila muling makakaahon.
At ikaw, ilang beses ka nang nagising sa gabi, nilalamon ng takot sa kinabukasan, iniisip kung sapat pa ba ang lakas at sipag mo para makaligtas? Ang mga tanong na ito ay hindi bago, sapagkat kung iisipin, hindi ba't ganito rin ang naranasan ng bayan ng Israel noon? Gutom, pangamba, kawalan ng katiyakan sa gitna ng ilang at mga kaaway. Ngunit doon mismo sa gitna ng kawalan, ipinakita ng Diyos ang kanyang kamay. At ngayon, sa gitna ng krisis ng ating panahon, yun ding kamay ang umaabot sa iyo. Ang kasaysayan noon ay hindi naiwan sa mga pahina ng Biblia. Ito ay umuulit sa ating panahon. Kung paano pinakain ng Diyos ang mga Israelita mula sa langit, siya rin ang naghahanda ng paraan para sa iyo ngayon. Kung paano niya tinulungan si Elias sa panahon ng matinding tagtuyot, siya rin ang kayang magpadala ng kabuhayan sa iyo sa gitna ng kawalan ng oportunidad. Kaya't ang tanong ay hindi kung may krisis ba sa mundo, sapagkat malinaw na mayroon. Ang tanong ay kung kanino ka magtitiwala. Kapag ikaw ay nakatingin lamang sa merkado, sa politika, sa ekonomiya, makakakita ka lang ng kawalang asa. Ngunit kapag ikaw ay tumingin sa pangako ng Diyos, maririnig mo ang kanyang tinig na nagsasabing, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hindi ba't ito ang mismong pangangailangan ng ating puso? Hindi lamang pera, kundi katiyakan na may nagbabantay sa atin. Sa bawat kaguluhan sa paligid, ang pangakong hindi ka magkukulang ay nagiging haligi ng pag-asa. Isipin mo ang iyong sariling sitwasyon. Baka nawalan ka ng trabaho. Baka ang iniipon mo sa loob ng ilang taon ay nauubos sa loob lamang ng ilang buwan. Baka may sakit na sumisira sa iyong katawan o sa mahal mo sa buhay. At baka may gabi na nakahiga ka, nakatingin sa kisame, iniisip, paano na bukas? Ang mga tanong na ito ay tunay, ang sakit na ito ay totoo. Ngunit dito pumapasok ang pangako ng Diyos. Hindi kanya iiwan sa kawalan. Hindi niya hahayaang ang takot ang magdikta ng iyong kinabukasan. Kung siya ang iyong pastol, kahit sa gitna ng pinakamadilim na lambak, may ilaw na naghihintay. Tulad ng Israel noon, ngayon ay nakikipaglaban ka rin sa kawalan at pangamba. Ngunit tandaan mo, kung paano tumayo ang Diyos bilang haligi nila, siya rin ang haligi mo ngayon. Hindi ba't napapansin mong sa kabila ng lahat, may maliliit na biyayang dumarating na hindi mo inaasahan? Isang taong biglang nag-abot ng tulong, isang pintuang biglang bumukas, isang pagkakataong hindi mo pinlano ngunit naging sagot sa iyong dasal. Ang mga bagay na ito ay hindi aksidente. Ito ang paalala ng Diyos na siya'y gumagalaw kahit hindi mo nakikita. Ngunit higit pa sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, ang tunay na kasaganaan ay nasa kaluluwa. Maraming tao ang may pera ngunit walang kapayapaan. Maraming may bahay ngunit walang tahanan. Maraming may trabaho ngunit walang direksyon. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng material na kasaganaan, kundi ng panloob na katiyakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kapag sinabi niyang hindi ka magkukulang, tinutukoy niya ang lahat, kaligtasan, pag-ibig ng kapayapaan at katatagan. Ngayon, isipin mo ito, kung ang Diyos ay tapat kahapon, bakit hindi siya magiging tapat ngayon? Kung iniligtas niya ang kanyang bayan noon sa kawalan, bakit hindi siya kikilos para sa iyo? Hindi ba't mas kailangan mo ang pangakong iyon ngayon? Sa panahon na halos lahat ay naguguluhan, hinahanap ang direksyon at natatakot sa hinaharap, ang pangakong ito ang nagiging sagot. Ang Diyos ang iyong pastol at hindi ka magkukulang, kaya't huwag mong isipin na ito ay lumang kasaysayan lamang. Ito'y buhay humihinga at umaabot sa iyong sitwasyon ngayon. Kapag sinabing hindi ka magkukulang, ibig sabihin nito ay mayroong magtataguyod sa iyo, mayroong mag-aangat sa iyo, at mayroong magpapakita na kahit magulo ang mundo, hindi kailanman magugulo ang pangako ng Diyos. At dito, mas lumalalim ang misteryo kapag inangkin mo ang pangakong ito, hindi lamang ito sagot sa iyong mga pangangailangan. Ito ay nagiging pundasyon ng iyong buong buhay, ngunit hindi dito nagtatapos, sapagkat may mga kwento, totoong buhay ng mga tao na nagpapatunay na ang pangakong ito ay hindi lamang salita, kundi aktual na himala na nangyayari hanggang ngayon.
At iyan ang susunod na ating matutunghayan. May mga kwento na hindi mo maririnig sa balita, ngunit kayang baguhin ang iyong pananampalataya. Kwento ng mga taong dumaan sa kawalan, ngunit biglang nakatagpo ng sagot mula sa Diyos na higit sa kanilang inaasahan. Sapagkat ang pangakong hindi ka magkukulang ay hindi lamang nakasulat sa pahina ng Biblia, ito ay nakatatak sa buhay ng mga taong sumubok at napatunayang totoo ang salita ng Diyos. Isang ina ang halos mawalan ng pag-asa. Ang kanyang asawa ay iniwan sila at siya lamang ang bumubuhay sa 3 anak. Sa bawat araw iniisip niya kung paano pagkakasyahin ang kakaunting kita sa pambili ng pagkain. Dumating ang oras na wala na siyang maihahain sa hapag at doon siya napaluhod sa sahig, umiiyak, humihingi ng tulong sa Diyos. Kinabukasan, may kapitbahay na kumatok. Nagdala ng isang supot ng bigas at gulay. Sinabing sobra lamang sa kanila at gusto nilang ibahagi. Ang luha ng kawalan ay biglang napalitan ng luha ng pasasalamat. Hindi ba't ito mismo ang larawan ng kasaganaan na ipinangako ng Diyos? Hindi dumating bilang kayamanan, kundi bilang katapatan na sapat para sa bawat araw. Isang binatang nawala ng trabaho ang halos gumuho. Walang pera, walang direksyon, at halos sumuko sa buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalugmok, nakatagpo siya ng isang maliit na Biblia na iniwan ng kanyang lola sa lumang aparador. Binuksan niya ito at ang unang nabasa ay ang awit 23. Sa gabing iyon, humarap siya sa Diyos at sinabing, "Kung ikaw ang aking pastol, ipakita mo sa akin ang daan." Makalipas ang ilang linggo, may tumawag mula sa kumpanyang matagal na niyang ina-applyan. Hindi lamang siya tinanggap, kundi binigyan ng posisyong higit pa sa inaasahan niya. Ang dating kawalan ay napalitan ng bagong simula. Ngunit hindi lamang sa kasalukuyan nakikita ang ganitong mga kwento. Ang Biblia mismo ay puno ng mga patotoo ng kasaganaan mula sa Diyos. Si Elias na itinago ng Diyos sa tabi ng isang batis, pinakain ng mga uwak na nagdadala ng tinapay at karne. Sa kabila ng tagtuyot, hindi siya pinabayaan. Si Ruth, isang banyagang babae na walang pag-asa, ay tinaglay ng Diyos at binigyan ng bagong pamilya at yaman. Si Maria, ina ni Jesus, na tila walang sapat na handog, ay pinili ng Diyos upang maging daluyan ng pinakamalaking himala sa kasaysayan. Hindi ba't ang bawat isa ay larawan ng pangakong hindi ka magkukulang? Marami ring kwento mula sa ordinaryong tao na nagpapatunay nito. Isang matandang lalaki na halos wala ng lakas, nakahiga sa kama, sinabing wala na siyang saysay. Ngunit araw-araw may dumadalaw na kapitbahay upang ipagluto siya at alagaan. Sinabi ng matanda, "Akala ko iniwan na ako ng lahat, pero pinapakita ng Diyos na hindi ako kailanman nag-iisa." Ang kanyang mata ay nagningning, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kasaganaan ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Minsan, ang kasaganaan ay dumarating bilang himala, at minsan naman bilang maliit na biyayang paulit-ulit na dumarating. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang mensahe ay pareho, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung siya ang nagpalago ng tinapay at isda upang pakainin ang 5,000, bakit hindi niya kayang tugunan ang iyong mesa? Kung siya ang nagbigay ng tubig sa tigang na lupa, bakit hindi niya kayang magbukas ng pintuan sa iyong bahay? Ang mga kwento ng nakaraan at kasalukuyan ay iisang tinig na sumisigaw, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ngunit mapapansin mo rin na ang kasaganaan ay hindi laging material. Isang babae ang nagpatotoo na bagamat hindi siya yumaman, nakatanggap siya ng kakaibang kapayapaan matapos ang matinding unos sa kanyang pamilya. Sa gitna ng pagkawasak ng kanilang tahanan, natutunan niyang manalig sa Diyos at unti-unting naibalik ang tiwala sa isa't isa. Ang kasaganaan dito ay hindi pera, kundi panibagong lakas at panibagong direksyon sa buhay. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, mula kay Elias sa disyerto, hanggang sa ina na natulungan ng kapitbahay, hanggang sa binatang nabigyan ng bagong trabaho, hanggang sa matandang inalagaan, iisa ang mensahe, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi mo man laging makita, hindi man laging dumating sa paraan na gusto mo,
ngunit dumarating palagi sa tamang oras. Kaya't kapag iniisip mo kung sapat ba ang pangakong ito para sa iyo, tandaan mo ang mga patutuong ito. Sila'y patunay na ang kasaganaan mula sa Diyos ay totoo, buhay at gumagalaw hanggang ngayon. At kung sa kanila ito'y naganap, bakit hindi rin sa iyo? Ang mga kwento nila ay paanyaya para maniwala ka, para umasa ka, at para hawakan mo ang pangakong hindi ka magkukulang. At kung ang mga kwento ng kasalukuyan ay nagbigay na sa atin ng pag-asa, paano pa kaya kapag ito'y inilagay natin sa mas malawak na plano ng Diyos, isang larawang hindi lang para sa iilang tao, kundi para sa buong sangkatauhan? Sapagkat ang kasaganaan ay hindi lamang personal na biyaya, ito'y bahagi ng dakilang propesiya na unti-unti nang nagaganap. At dun tayo susunod na tutungo. Kapag sinabi ni David na hindi ako magkukulang, hindi lamang ito pahayag ng personal na karanasan. Ito ay nakaugat sa isang mas malalim na plano ng Diyos na umaabot lampas sa individual, isang pangakong nakaugnay sa mga propesiya na sumasaklaw sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kasaganaan ay hindi simpleng ginhawa o kayamanan. Ito'y bahagi ng dakilang kwento ng Diyos na nagsimula pa sa Eden at magtatapos sa bagong langit at bagong lupa. At kapag nakikita natin ang pangakong ito sa liwanag ng propesiya, naiintindihan natin na ang kasaganaan ay tanda ng kanyang plano na hindi kailanman napuputol. Isipin natin ang Israel. Sa panahon ng pagkakatapon sa Babylonia, ang bayan ay nawalan ng lupa, templo at pagkakakilanlan. Ngunit sa pamamagitan ng mga propeta, paulit-ulit na ipinaalala ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sa Jeremias 29:11, narinig ng mga bihag ang mga salitang nagbigay buhay, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikapapahamak, kundi para sa inyong ikabubuti, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Hindi ba't ito ang mismong tinig ng pastol na nagsasabing hindi sila magkukulang? Sa mata ng tao, sila ay talunan, alipin at wasak, ngunit sa mata ng Diyos, sila ay nasa gitna ng plano na hahantong sa pagpapanumbalik. Ang pangakong ito ay nagpatuloy sa pamamagitan ng mga propesya ni Isaias. Ang dukha at ang maralita ay naghahanap ng tubig, ngunit wala. Ang kanilang dilay nanunuyo sa uhaw. Ako, ang Panginoon, ay sasagot sa kanila. Isaias 41:17. Narito ang larawan ng kasaganaan na hindi nakatali sa kalagayan ng mundo. Ang Diyos mismo ang umaako sa kakulangan ng kanyang bayan. Ipinapakita na ang pangakong ito ay hindi lamang para sa mga sinaunang Israelita, kundi para sa lahat ng susunod na henerasyon. At ngayon, kapag tinitingnan natin ang ating panahon, hindi ba't nakikita natin ang parehong tanawin ng kaguluhan, taggutom at digmaan? Ngunit sa gitna nito nananatiling buhay ang propesiya. Sa Apokalipsis, ipinakita kay Juan ang larawan ng bagong langit at bagong lupa, kung saan papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, pagdadalamhati, pagtangis o kirot. Apokalipsis 21:4. Hindi ba't ito ang sukdulang katuparan ng pangakong hindi ka magkukulang? Sapagkat sa huli, ang kasaganaan ay ganap na darating kapag ang Diyos mismo ang magiging tahanan ng kanyang bayan. Ngunit bago pa man dumating ang araw na iyon, nararanasan na natin ang mga patikim ng katuparan. Ang mga himalang kwento ng kasaganaan ngayon ay hindi aksidente, kundi bahagi ng propetikong larawan na dahan-dahang isinasakatuparan ng Diyos, kung paanong ang mga unang Kristiyano ay tinustusan sa gitna ng matinding pag-uusig, kung paanong ang mga iglesia sa mga sulat ni Pablo ay nakaranas ng biyayang sapat para sa lahat, ganun din tayo ngayon. Hindi ba't ang bawat bukas na pintuan, ang bawat biglang tulong, at ang bawat biyayang natatanggap ay mga tanda na ang propesyang ito'y gumagalaw pa rin? Kapag iniisip natin ang kasaganaan, madali nating ikulong ito sa material. Ngunit sa plano ng Diyos, ito ay mas malawak. Kasaganaan ng espiritu, kasaganaan ng presensya, kasaganaan ng katiyakan na ang kasaysayan ay hawak niya. Sa Daniel 2,
Inilarawan ang mga kaharian ng lupa na babagsak isa-isa. Ngunit isang kaharian ang tatayo magpakailanman, ang kaharian ng Diyos. At sa kahariang ito, walang kulang, walang takot, walang kawalan. Ito ang propetikong pag-asa na nagbibigay saysay sa ating pang-araw-araw na laban. Kaya't kapag sinasabi ng Diyos na hindi ka magkukulang, ito ay hindi lamang tugon sa iyong pangangailangan ngayon. Ito ay bahagi ng plano na patuloy niyang tinutupad sa kasaysayan mula sa mga propeta ng Israel hanggang sa mga pangitain ng Apokalipsis, mula sa mga himala sa disyerto hanggang sa mga biyayang nararanasan mo ngayon. Ang lahat ng ito ay isang tinig na nagsasabing, ang Diyos ay tapat. At ang kanyang pangako ay may kapangyarihang tumawid mula kahapon, ngayon at hanggang sa walang hanggan, at gayon paman, alam ng Diyos na sa gitna ng lahat ng ito, ang puso ng tao ay may mga sandaling nagdududa. Kung ang lahat ng ito ay totoo, bakit may mga pagkakataon na parang wala siyang ginagawa? Kung siya ay pastol, bakit may mga gabi pa ring tila walang sagot? Ang mga tanong na ito ay hindi maiiwasan, at dito tayo susunod na dadalhin ng kanyang salita. Kung ang Diyos ay tapat, kung ang kanyang pangako ay hindi ka magkukulang, bakit may mga oras na tila walang sagot? Bakit may mga gabi na kahit paulit-ulit kang nagdarasal, nananatiling tahimik ang langit? Hindi mo ba naitanong sa iyong sarili, kung siya ang pastol, bakit ako nagugutom? Kung siya ang tagapag-ingat, bakit may sakit pa ring hindi gumagaling? Kung siya ang nagbibigay ng kapayapaan, bakit patuloy ang digmaan at kaguluhan sa paligid? Ang mga tanong na ito ay hindi tanda ng kawalan ng pananampalataya, kundi tinig ng isang pusong naghahanap ng kasagutan. Maging ang mga dakilang lingkod ng Diyos ay nakaranas nito. Si Job, na tinaguriang pinakamatwid sa kanyang panahon, ay sumigaw, bakit ipinanganak pa ako kung puro hirap lang ang aking mararanasan? Si Jeremias, ang propeta ng Diyos, ay nagsabing, iniligaw mo ako, Panginoon, at hinayaan kong madaya ako. Si Habakuk ay umiyak. Hanggang kailan ko pa sisigaw ng tulong at hindi ka sasagot? Hindi ba't nakakagulat na mismong mga pinili ng Diyos ay nakaramdam ng parehong tanong na bumabalot sa iyo ngayon? At gayon paman, sa kanilang mga hinaing, natutunan nilang kilalanin na ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng kanyang pagkilos. Kapag tinitingnan natin ang kasulatan, makikita natin ang iisang mensahe. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagkukulang, ngunit may sariling panahon. Sapagkat ang pangitain ay para sa takdang panahon. Bagaman ito'y magtagal, hintayin mo. Tiyak itong magaganap, hindi ito maaantala. Habakuk 2:3. Hindi ba't dito natin nakikita ang misteryo ng pananampalataya? Na kahit ang mundo'y nagsasabing wala, sinasabi ng Diyos, darating, magtiwala ka lamang, isipin si Abraham. Pinangakuan siyang magiging ama ng maraming bansa, ngunit tumanda siyang walang anak. Ilang taon siyang tumingin sa katahimikan, tila walang sagot, hanggang sa dumating ang pangako sa anyo ni Isaac, si Jose, na pinangarap ng Diyos na magiging pinuno, ay inihulog muna sa balon, ibinenta bilang alipin, ikinulong sa piitan. Ilang taon siyang tila nakalimutan, ngunit sa dulo, siya ang ginamit ng Diyos upang iligtas ang buong bansa. Hindi ba't ganito rin ang iyong nararamdaman na para bang nakakulong ka sa mga pangyayari, ngunit may plano ang Diyos na hindi mo pa nakikita? At ikaw, marahil may mga pangakong matagal mo nang inaasahan, baka pangakong kagalingan na tila hindi dumarating, baka pangakong pagbabalik ng pamilya na hanggang ngayon ay hiwa-hiwalay, baka pangakong kapayapaan sa puso na sa halip ay mas lalong nauunahan ng takot. Ngunit tandaan mo ito, ang pagkaantala ay hindi pagtanggi, ang katahimikan ay hindi kawalan, ang Diyos ay gumagalaw sa paraang hindi mo palaging mauunawaan. Ang Panginoon ay hindi mabagal tumupad sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng iba. Siya'y matiisin sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak. Sa 2 Pedro 3:9, ngunit narito ang katotohanan na dapat mong yakapin. Hindi lahat ng nais natin ay pangako ng Diyos. Maraming hinihiling ang tao na mula sa sariling damdamin at kagustuhan,
Ngunit hindi lahat ay bahagi ng plano ng Diyos, kaya't kapag hindi ito natutupad, hindi nangangahulugang siya'y hindi tapat, kundi ibig sabihin ay may mas mataas na layunin. Ang tunay na pangako ay laging naaayon sa kanyang salita, at ang mga iyon ay hindi kailanman mabibigo. Oo, mahirap hintayin, o masakit kapag tila wala kang sagot. Ngunit dito sinusukat ang iyong pananampalataya. Kaya mo bang magtiwala kahit hindi mo nakikita? Kaya mo bang manalig kahit katahimikan lamang ang iyong naririnig? Sapagkat ang pananampalatayang tunay ay hindi umaasa sa damdamin, kundi sa katapatan ng Diyos. At kapag dumating ang araw na iyon, kapag nakita mong natupad ang matagal mong ipinagdasal, mauunawaan mong ang bawat luha, bawat tanong, at bawat paghihintay ay hindi nasayang. Sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang. Ang kanyang oras ay laging tama at ang kanyang pangako ay laging totoo. Kaya't kahit sa ngayon, habang tila walang kasagutan, yakapin mo ito, hindi kanya iniwan. At sa susunod, matutuklasan mo kung paano mo maisasabuhay ang pangakong ito araw-araw sa mga simpleng hakbang na magdadala sa iyo ng mas malapit sa kanyang kasaganaan. Kung narinig mo na at naunawaan ang pangakong ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ngayon ay panahon na upang ito'y hindi lamang manatiling salita, kundi maging gabay ng iyong araw-araw na pamumuhay. Sapagkat ano ang saysay ng isang pangako kung hindi ito isinasabuhay? Maraming tao ang nakarinig na ng salitang ito, ngunit kakaunti lamang ang tunay na namuhay sa kapangyarihan nito. At ngayon, ikaw ay tinatawag ng Diyos upang gawing praktikal, totoo at buhay ang kanyang salita sa iyong karanasan. Una, muling ipaalala sa iyong sarili ang batayan, ang Diyos mismo ang pastol. Ibig sabihin, hindi ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay, kundi siya. Ang kasaganaan na ipinangako niya ay hindi nangangahulugang wala ka nang haharapin na problema, kundi na sa gitna ng lahat, may katiyakan kang hindi ka nag-iisa. Kaya't araw-araw gawin itong paninindigan, ako'y hindi magkukulang, sapagkat ang Panginoon ang aking pastol. Sabihin ito hindi lamang bilang pagbigkas, kundi bilang paninindigan ng puso. Pangalawa, isabuhay ang pangako sa pamamagitan ng panalangin. Hindi simpleng panalangin na inuusal sa labi, kundi taimtim na paglapit sa Diyos bilang anak na umaasa sa Ama. Sa tuwing may takot, sa tuwing may pangangailangan, huwag mo itong sikilin sa loob, ilapit agad sa Kanya. Ang simpleng pagsasabi ng Panginoon, ikaw ang bahala, ay hakbang ng pananampalataya. Tandaan, ang isang pastol ay laging handang makinig sa tinig ng kanyang tupa. At ikaw ang tinig na iyon. Pangatlo, baguhin ang paraan ng iyong pag-iisip. Ang kakulangan ay laging magsasalita ng takot. Wala ka ng sapat, hindi mo na kaya, bukas ay magiging mas malala. Ngunit ang pangako ng Diyos ay nagbibigay ng bagong isip. Sa lahat ng bagay, sapat ang biyaya. Kaya't sa bawat pagkakataon na dumarating ang negatibong kaisipan, salungatin ito ng salita ng Diyos. Kapag dumating ang takot ng kawalan, ipaalala sa iyong sarili, hindi ako magkukulang. Kapag dumating ang pangamba sa hinaharap, ipahayag, ang Diyos ang may hawak ng aking bukas. Pang-apat, gawin itong praktikal sa iyong kilos. Kung naniniwala kang ang Diyos ang iyong pastol, mamuhay ka na may kumpiyansa. Huwag mong hayaang ang desisyon mo ay palaging batay sa takot. Kung may hakbang na dapat gawin, gawin ito ng may pananampalataya. Kung may oportunidad na dumating, huwag ka agad umatras dahil sa pangamba. Ang pastol ay nangunguna, hindi ka niya itutulak sa kapahamakan. Ang iyong tungkulin ay sumunod kahit maliit na hakbang lamang. Panglima, pasalamatan ang Diyos bago mo pa makita ang sagot. Ang pasasalamat ay kilos ng pananampalataya. Kapag sinabi mong, salamat Panginoon, sapagkat alam kong hindi mo ako pababayaan, ipinapakita mong ang iyong tiwala ay higit kaysa sa iyong sitwasyon. Ang pusong marunong magpasalamat sa gitna ng kakulangan ay pusong nakakaunawa ng tunay na kasaganaan at higit sa lahat, gawin itong bahagi ng iyong araw-araw na espiritual na disiplina. Gumawa ng oras upang muling basahin ang awit 23, isaulo ang mga talata, at ipanalangin ito tuwing umaga.
Sabihin sa iyong sarili bago ka umalis ng bahay, hindi ako magkukulang. Sabihin ito bago ka matulog, hindi ako magkukulang. Sa ganitong paraan, unti-unti mong tinatanggal ang tinig ng takot at pinapalitan ng tinig ng pangako. Isipin mo ang isang ina na walang sapat na pera, ngunit araw-araw ay ipinapanalangin ng awit 23. Sa halip na lamunin ng takot, natututo siyang magtiwala at sa bawat araw, nakikita niya kung paano dumadaloy ang biyaya sa mga simpleng paraan. Isipin mo ang isang manggagawa na nawalan ng trabaho, ngunit pinanghahawakan ng pangakong ito. Sa halip na mawalan ng pag-asa, siya'y kumakapit sa Diyos at dumating ang tamang oportunidad sa tamang oras. Hindi ba't ito mismo ang praktikal na larawan ng pangakong gumagana? Ngayon isipin mo ang iyong sarili. Ano ang mangyayari kung simula ngayong araw ay gawin mong hakbang ang pagtitiwala sa pangako? Ano ang mangyayari kung 7 araw mong ipapanalangin at isa sa buhay ang salitang ito, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang? Makikita mo na hindi lamang nagbabago ang iyong sitwasyon, kundi ang iyong puso mismo. Sapagkat ang kasaganaan ay nagsisimula hindi sa labas, kundi sa loob, sa katiyakang may Diyos na hindi nagkukulang kailanman. Kaya't ngayon, huwag mo na lamang itong pakinggan at kalimutan. Simulan mong isabuhay sa iyong panalangin, sa iyong iniisip, sa iyong mga desisyon at sa iyong pasasalamat. Dahil ang pangako ay hindi para bukas lamang, kundi para ngayon. At kapag ang buong sambayanan ay natutong isabuhay ang pangakong ito, maiintindihan natin na hindi lamang ito personal na aral, kundi isang panawagan para sa pagkilos ng lahat ng sumasampalataya. At doon tayo susunod na dadalhin sa isang kolektibong pagtugon ng pananampalataya. Ngayon ay panahon na para hindi lamang pakinggan ang salita, kundi isabuhay ito sa pamamagitan ng isang tugon ng pananampalataya. Hindi sapat na narinig mo na ang pangako. Kailangan mo itong angkinin, ideklara at ipamuhay. Kaya't sa sandaling ito, ikaw ay tinatawag ng Diyos upang kumilos. Huwag kang manatiling nakaupo lamang. Huwag mong hayaang lumipas ang pagkakataong ito. Ito ang iyong oras. Sabihin mo sa iyong sarili, ako ay hindi magkukulang, sapagkat ang Panginoon ang aking pastol. Yan ang deklarasyong babago sa iyong takot, babago sa iyong pag-iisip, at babago sa iyong kinabukasan. Ngayon mismo, isara mo ang iyong mga mata at ilagay ang iyong kamay sa iyong puso. Hayaang marinig ng iyong kaluluwa ang tinig ng Diyos. Siya ay nagsasalita, "Anak, hawak ko ang iyong buhay." Hindi ka maliligaw, hindi ka mawawala, hindi ka magkukulang, hindi ka nag-iisa. Habang nakikinig ka ngayon, libu-libong tao sa iba't ibang lugar ang gumagawa ng parehong hakbang ng pananampalataya. Sama-sama kayong bumubulong, nananalangin, umaasa. Ang tinig mo ay nagiging bahagi ng isang malaking koro ng pananampalataya na naririnig sa langit. Hindi ba't nakapangingilabot isipin na ngayon mismo, sa parehong oras, may mga ina, may mga ama, may mga kabataan at matatanda, lahat ay humahawak sa parehong pangako. Hindi mo man sila nakikita, ngunit kasama mo sila. Kaya't ilagay mo ngayon sa harap ng Diyos ang lahat ng nagpapabigat sa iyo. Ang takot na bumabagabag sa gabi, ang utang na hindi mo alam kung paano babayaran, ang sakit na sumisira sa iyong katawan o sa mahal mo sa buhay, ang luha ng pamilya mong wasak. Ilatag mo ang lahat sa paanan ng Diyos. Sabihin mo, Panginoon, ito ang aking kabigatan. Isinusuko ko ito sa iyo. At sa iyong pagsuko, mararamdaman mong may kapalit na kapayapaan, may kapalit na katiyakan, may kapalit na kalayaan mula sa bigat na iyon. Huwag mong ipagpaliban. Huwag mong sabihing bukas na lang. Ang sandaling ito ay ibinigay sa iyo para kumilos ngayon. Sapagkat ang bukas ay hindi sigurado, ngunit ang pangako ng Diyos ay tiyak. Kaya't ngayon mismo, tumayo ka sa loobin ng iyong puso at sabihin, ako'y naniniwala, ako'y umaangkin, ako'y hindi magkukulang. At upang ang deklarasyong ito'y maging patotoo, ilahad mo ito ng hayagan. Sumulat ka sa mga komento ng salitang ito, ako'y naniniwala sa pangako ng Diyos. Hindi lamang ito salita sa internet,
Ito ay tanda ng pananampalataya na nagiging pampublikong saksi. At sa bawat isa na magsusulat, maiintindihan mong hindi ka nag-iisa sa laban. May komunidad ng pananampalataya na sama-samang umaangkin ng pangakong ito. Ngayon, damhin mo ang bigat ng sandaling ito. Damin mong ikaw ay tinatawag ng Diyos na sumali sa kanyang kilos. Ang lahat ng iyong pangamba, lahat ng iyong pangungulila, lahat ng iyong pagod, ilatag mo ngayon at hayaang palitan ng Diyos ng kasaganaan mula sa Kanya. Ito ang tawag, huwag kang manatili sa gilid. Lumapit ka, umakto ka at isuko ang lahat, sapagkat sa susunod na hakbang, hindi lamang deklarasyon ang ating gagawin. Dadalhin tayo ng Diyos sa isang panalangin propetiko at sama-samang pag-iyak ng pananampalataya. At doon mararanasan mo kung gaano kalalim ang kanyang presensya at kung gaano katiyak ang kanyang pangako. Isara mo ngayon ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at hayaang ang bawat hininga ay maging tanda ng paglapit mo sa presensya ng Diyos. Sa sandaling ito, hindi lamang ikaw ang nananalangin, libu-libong kaluluwa sa iba't ibang dako ang sabay-sabay na humihingi ng tugon. Sama-sama tayong lumalapit sa Panginoon, bit-bit ang pangakong kanyang iniwan. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ama naming Diyos, narito kami ngayon sa iyong harapan. Inaangkin namin ang pangakong hindi nagkukulang, hindi kumukupas, hindi nababago. Panginoon, sinabi mo na ikaw ang pastol at kami ang iyong mga tupa. Kaya't sa oras na ito, kami ay nananangan sa iyo. Inaamin naming wala kaming sapat sa aming sarili, ngunit ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng aming kailangan. O Diyos, tumitingin kami sa iyo sa gitna ng aming mga luha. Narito ang mga ina na may pangambang hindi alam kung saan kukuha ng pagkain para sa kanilang mga anak. Narito ang mga ama na lugmok dahil wala ng trabaho. Ngunit ngayon ay inaangat namin sila sa iyo. Panginoon, ikaw ang magbibigay ng bagong daan. Narito ang mga anak na nagdurusa sa sakit at ang mga pamilya na halos mawala ng pag-asa. O Jesus, ikaw ang manggagamot. Hipuin mo sila ngayon. Ipaalala mo na ang iyong kamay ay mas makapangyarihan kaysa anumang karamdaman. Panginoon, kami ay humihingi ng kaligtasan mula sa takot na bumabalot sa aming mga isip. Ang balita ng digmaan, ang krisis, ang gutom, at ang kawalan, lahat ng ito'y aming naririnig at nakikita, ngunit higit sa lahat ay naririnig at nakikita ka namin, Diyos na tapat at hindi nagkukulang. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng takot at pangamba. Inaangkin namin ang kapayapaang dulot ng iyong pangako. Ama, ipinapahayag namin ng iyong salita. Hindi kami magkukulang. Ngayon, idinedeklara namin ito sa aming mga pamilya, sa aming tahanan, sa aming kinabukasan. Idinedeklara namin ito sa mga walang trabaho. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Idinedeklara namin ito sa mga may sakit. Ang kagalingan ay dumadaloy ngayon. Idinedeklara namin ito sa mga naliligaw. May direksyon ka sapagkat ang pastol ay nangunguna sa iyo at higit pa sa lahat, kami ay nagpapasalamat. Salamat, Ama, sapagkat bago pa man namin hingin, alam mo na ang aming pangangailangan. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na laging sapat, laging nandyan, laging tapat, at sa oras na ito itinataas namin sa iyo ang lahat. Ang aming mga utang, ang aming sakit, ang aming pangamba, ang aming luha. Lahat ng ito ay inilalapag namin sa paanan ng iyong trono. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, aming ipinapahayag, kami ay malaya mula sa takot, kami ay pinalakas ng iyong espiritu, at kami ay tinatakan ng iyong pangako. Panginoon, mula sa araw na ito, kami ay mamumuhay bilang mga taong hindi nagkukulang, sapagkat ikaw ang aming pastol. At ngayon, sama-sama naming sinasabi, Amen, ako'y naniniwala. Sumulat ka ngayon ng iyong amen bilang tanda ng pananampalatayang buhay. At hayaan mong makita ng lahat na ikaw ay kabilang sa mga tupa ng pastol na hindi kailanman pumapabaya. Sapagkat sa Kanya ang pangako ay tiyak, ang kasaganaan ay buo at ang hinaharap ay ligtas.
Tahimik mong namnamin ang sandali pagkatapos ng panalangin, damhin mong parang banayad na hangin ang dumadaan sa iyong puso. Isang paalala na ang Diyos ay hindi kailanman malayo. O dahil dumanan kan sa unos, dumaan kan sa gabi ng luha at tanong. Ngunit ngayon, narito ang kanyang sagot. Ang kanyang presensya ang siyang tunay na kasaganaan. Hindi ba't napakalalim ng kapahingahang dumarating kapag alam mong ang lahat ng iyong bigat ay nasa kamay na mas malakas kaysa sa iyo? Ngayon, hayaan mong muling sumariwa ang iyong isipan sa katotohanan. Hindi kailanman bumibigo ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kung siya ay naging tapat sa mga nakalipas na henerasyon, siya rin ay tapat sa iyo ngayon. Ang bawat pangakong binitiwan niya ay may oo at amen kay Kristo. San Corintios 1:20. Walang salita na lumabas mula sa kanyang bibig ang babalik na walang katuparan. Kaya't hawakan mong mahigpit ito. Kahit hindi mo pa nakikita, kumikilos na siya para sa iyo. Pakinggan mong muli ang kanyang mga salita. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka at tutulungan ka. Isaiah 41:10. Hindi ba't ito'y nagbibigay ng lakas sa pusong pagod? At sa Jeremias 29:11, inihayag niya, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikapapahamak upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Ito ang tinig na nagbibigay katiyakan sa gitna ng kawalan. At muli, ipaalala sa iyong sarili ang awit 23, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Isipin mo ngayon ang iyong tahanan na puno ng kapayapaan. Isipin mo ang iyong mga anak na ligtas at ginagabayan ng Diyos. Isipin mong ang iyong buhay, gaano man kagulo noon, ay muling binuo at tinatakan ng pangakong walang kulang sa sino mang nagtitiwala sa Kanya. Hayaan mong ang imaheng ito ay maging paalala na ang Diyos ay higit pa sa anumang takot at ang Kanyang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa lahat ng pag-aalala. Huwag mong kalimutan, hindi ibig sabihin ng kasalukuyang katahimikan na wala siyang ginagawa. Minsan, ang katahimikan ng Diyos ay tanda ng Kanyang mas malalim na plano, kaya't magpatuloy kang magtiwala sapagkat siya ay gumagawa sa likod ng tabing ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ang bawat hakbang mo, kahit maliit, ay bahagi ng landas na inihanda niya, kaya't kahit ngayon, maaari kang maging payapa. Maaari mong ipikit ang iyong mga mata at hayaan ang iyong puso na magpahinga, sapagkat ang Diyos na nag-ingat kay Abraham, kay Jose at kay David ay siya ring Diyos na nag-iingat sa iyo. Ang kanyang katapatan ay hindi nagbabago at ang kanyang pag-ibig ay hindi kumukupas. Kaya't sabihin mo ito sa iyong sarili paulit-ulit hanggang maramdaman ng iyong kaluluwa, ako'y hindi nag-iisa. Ako'y hindi magkukulang. Ang Diyos ay kasama ko at mula rito dalhin mo ang pag-asang ito sa bawat araw ng iyong buhay. Huwag mong bitawan ang pangako. Huwag kang magpapatinag sa takot, sapagkat ang Diyos na nangako ay siya ring Diyos na tutupad. At sa susunod na hakbang, makakaranas ka ng isang paanyaya, isang huling paalala na hindi ka nag-iisa, kundi bahagi ng isang komunidad na sama-samang humahawak sa parehong pangako. Ngayong dumating tayo sa huling bahagi ng mensaheng ito, nais kong ipaalala sa iyo ang kabuuan ng ating paglalakbay. Mula sa unang sandali, nakita natin ang pangako ng Diyos na malinaw. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Natutunan natin na ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera o material na bagay, kundi tungkol sa katiyakang may Diyos na laging naririyan, nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, lakas sa gitna ng kahinaan, at pag-asa sa gitna ng kawalan. Ang pangakong ito ay hindi lumang kasaysayan lamang. Ito'y buhay totoo at para sa iyo ngayon, kaya't huwag kang mag-alinlangan. Kahit anong sitwasyon ang iyong kinakaharap, hawakan mo ito. Ang Diyos ay tapat at hindi siya kailanman nagkukulang. Ang mga salita niya ay hindi bumabalik na walang bunga. Tulad ng narinig natin, siya ang nagbigay ng manna sa ilang.
Siya ang naghatid ng tubig mula sa bato. Siya ang nagpanumbalik sa Israel mula sa pagkakatapon. At siya rin ang Diyos na gagabay at magbibigay sa iyo ng lahat ng iyong kailangan. Kapatid, huwag mong hayaang ang mga takot o problema ay agawin ng liwanag ng pangakong ito. Sa halip, bitawan mo ang lahat sa kamay ng Diyos, sapagkat sa kanyang mga bisig ligtas ka. Sa kanyang presensya kumpleto ka. At sa kanyang salita mayroong pundasyon na hindi matitinag. Kaya't sabihin mo ito ngayon mula sa puso, ako'y nagtitiwala sa Diyos. Ako'y hindi magkukulang. Bago ka umalis sa video na ito, nais kitang anyayahan na maging bahagi ng ating komunidad ng pananampalataya. Huwag mong hayaang matapos dito ang iyong paglalakbay. Mag-subscribe ka sa channel na ito upang lagi mong marinig ang mga pangako ng Diyos na magpapatibay sa iyong puso. I-activate mo ang kampanilya upang hindi ka maiwan sa mga susunod na mensahe. At higit sa lahat, iwan mo sa mga komento ang iyong pananalig, sumulat ng mga salitang ito. Ako'y nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang simpleng hakbang na ito ay hindi lamang para sa iyo, and kundi patotoo sa lahat ng makakabasa na ang pananampalataya ay buhay. At kung may kilala kang nangangailangan ng pag-asa, ibahagi mo ang video na ito, sapagkat marahil ang salitang ito ay siyang magiging sagot sa kanilang panalangin. Tandaan mo, dito sa ating pamayanan, hindi ka nag-iisa. Araw-araw, sama-sama tayong nananalangin, umaasa, at kumakapit sa mga pangako ng Diyos. At bago ka lumipat sa susunod mong gagawin, hayaang manatili ang huling paalala. Ang mga pangako ng Diyos ay matibay na batong maaasahan mo. Kapag ang mundo ay umuuga, siya ang iyong pundasyon. Kapag lahat ay kumukupas, siya ang iyong katiyakan. At kapag wala ng ibang hawakan, siya ang iyong pastol at hindi ka kailanman magkukulang. Sa susunod na video, haharapin natin ang isa pang pangako na magbubukas ng panibagong liwanag at pag-asa sa iyong puso. Kaya manatili kang kasama namin sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagsasalita, patuloy na gumagawa at patuloy na nagpapakita na ang kanyang salita ay buhay. Hanggang doon, yakapin mong buo ang pangakong ito at sabihin sa iyong puso, ako'y hindi nag-iisa, ako'y hindi magkukulang. Ang Diyos ay kasama ko.